Kung may 3 buwan na lang po kayong ititira, anong gagawin niyo? If the doctor will say to you, will be honest and frank to you, you only have 3 months left. What will you do now? Think about that. Pag-isipan nyo yun, pagmunihan nyo. Pero alam ko, meron din mga iba sa inyo, ayaw isipin. Di po ba? Pinagdarasal, Father naman, wag mo naman pagdasal yan. Father naman, wag mo naman sabihin yan. Knock on wood, wag naman po sana. Mga kapatid, pag dinideny mo, pag iniiwasan mo ang katotohanan na ikaw ay mamamatay, mag-ingat ka. Dahil isa yang tukso ng demonyo. The devil always convinces us that we will live forever. Why? So that you can put off the good that you can do today. Pag alam mo na matagal pa naman ang katapusan, di ba? Magpepetiks-petiks ka, di ba? Magtatamad-tamad ka. Halimbawa po, tingnan niyo yung mga anak niyo. Pag sinabi ng teacher, yung pagsasubmit, pagpapas ng project o assignment sa next month, kailan nila gagawin? Next month. Di po ba? O kayo mga nagtatrabaho, pag mayroong pinapatapos na report, sasabihin sa inyo, o kailangan ko na yan by next Monday, kailan po ibibigay? Then next Monday, doon pa lang po gagawin. Kung kailangan 9 o'clock, kailan gagawin? Yung 8 o'clock, doon pa lang gagawin. Pero baka mahuli na ang lahat. Baka binabaliwala mo, hindi mo pinapansin, iniiwasan mo, mabibigla ka na lang. Deadline na pala, katapusan na pala. We are reminded through the season of Lent that our lives has an ending. There is a judgment day, my dear friends. Darating daw po ang ating Panginoon bilang hukom. And He will separate the goats and the sheep. Sino po yung mga kambing? Yung mga matitigas ng ulo, yung mga lumalaban, yan yung mga ugali ng kambing Naninira ang mga kambing, ayaw makinig. Sila ay iniingatan, sila ay pinapakain, pero sinasaktan pa nila yung mga nagpapastol sa kanila. Sino ang mga tupa? Yan yung mga marunong makinig, marunong sumunod, at minamahal nila yung mga nagpapastol sa kanila. Ask that question, my dear friends. Are you a goat or are you a sheep? Paano mo malalaman na ikaw ay ugaling kambing o ugaling tupa? Pag marunong kang makinig, pag marunong kang magmahal, doon ugali kang tupa. Pero pag ikaw ay palaban, pag matigas ang iyong ulo, pag wala kang ibang pinakikinggan, ikaw ay ugaling kambing. Di po ba? But remember, may deadline, may katapusan. At pagdating ng katapusan ng ating buhay, ano ang makikita ng Diyos sa ating pagkatao? We are confronted by the reality of death. Kaya nga, nung Ash Wednesday, nilagyan tayo ng abo sa ating mga noo. Ano sinabi? From dust you came, from dust you shall return. Think about that. There is an ending in this life. Anong may pagmamalaki natin sa Diyos? Sabi nga po ni St. John of the Cross, in the twilight of our life, we will be judged on how we love. At paano ba magmahal? Napakasimple lang naman Tinuturuan tayo ng Panginoon. We go back to the basics. Pakainin yung mga gutom. Painumin yung mga nauuhaw. Bigyan ng damit yung walang masuot. Bisitahin yung mga nalulungkot. Gabayan mo, samahan mo yung mga may sakit. Napakasimple lang naman. Kahit na tumingin-tingin lang tayo sa ating paligid, meron at merong taong nangangailangan. Tandaan po natin, pag namatay tayo, 2 lang naman ang pwede natin marinig sa ibang tao Una, pwede mong marinig sa iba na, ay, patay na, sayang naman. Di po ba? Or pangalawa, kung hindi yun ang sinasabi ng mga tao, pag nalaman nila, nabalitaan nila na patay ka na, ay, patay na, buti nga. Anong gusto nyo marinig pag kayo'y nakahimlay na? Yung sayang o yung buti nga? Remember, my dear friends, that our death is our final performance. Nandoon sa kamatayan mo, malalaman mo if you have done well or have done badly.
As we have time that God gives us, gift to us, grace to us, do not waste it. Please, do your best. Do the most loving thing to do. You don't know that the kindness and the love that you show to other people may save their lives. And as you help others, you're also saving your soul. Hindi ko po makalimutan noong minsan, bago ako makatulog, tinitignan ko po yung mga nagme-message sa akin. At meron po akong isang nakitang text. Kapasok-pasok pa lang po. Sabi, Father, patulong naman po. Gusto ko na magbigti. Buti po agad ko nakita. Sinagot ko. At siya po ay nag-reply, sabi, Father, buti na lang. Sumagot kayo. Kung hindi, baka bukas hindi na ako makita ng aking pamilya, bangkay na lang ako. See, my dear friends, as simple as replying, that act of kindness, giving kind words, can save people. If you want to be good, remember that it is not enough to avoid bad things, evil things. Amen? Hindi sapat yung pag-iwas mo sa mga masasama para masabi mo na ikaw ay naging mabuti na. Ano ang tunay na pagiging mabuti? Ay yung umiwas ka sa mga masasama, pero meron kang ginawang mabuti. Diyan tayo huhusgahan ng Diyos. Ano yung mabuting ginawa mo? Pero para maging mabuti ka, kailangan meron kang malalim na relasyon sa Diyos. Dahil hindi ka magiging mabuti sa iba kung hindi ka nakatanggap ng kabutihan. Di po ba? Hindi magiging mabuti ang isang tao kung hindi siya nakaranas ng kabutihan sa kanyang buhay. Kaya nga po, pagpasensya nyo yung mga tao na naging masama sa inyo, naging masungit sa inyo, na nag-abuso sa inyo. Isa lang ang dahilan, bakit masama sila? Dahil di sila nakaranas ng kabutihan sa kanilang buhay. O kaya naman, hindi nila pinansin ang kabutihan at pagmamahal na binigay sa kanila. Kaya nga, mahalaga kesa sa pagiging mabuti ay yung magkaroon tayo ng malalim na ugnayan at relasyon sa Diyos. Mga kapatid, sandali lang ang ating oras dito sa mundo. Life is short and death is certain. Make the most out of this life. Yes, seek to be happy, but more importantly, seek to be good. Because our life is not only here on this earth, we will continue this life in the next with Jesus. How to be with Jesus in the next life? Avoid evil, but do not forget to do good. Amen. May tatlong P daw na napakahalaga at importante sa buhay. Ano po yung tatlong letter P na napakahalaga at napaka-importante sa buhay? Ano po sa tingin niyo? P, pera, pera, pera. Amen? Joke lang po. Ang tatlong P na mahalaga sa buhay, ito po, tandahan nyo. Ha? Pagpili, pagkakataon, at pagbabago. In English, it is choice, chance, and change. Because if you do not choose, nothing will change. If you do not choose, the chance will be wasted and nothing will change. Amen? Kailangan mong pumili para hindi masayang ang pagkakataon, at dahil sa pagkakataon, merong pagbabago sa iyong buhay. Meron naman daw pong tatlong bagay na pwede natin piliin sa ating buhay. We can choose 3 things in our life. Either we give in, or we give up, or we give everything. Ikaw ay sumuko, ikaw ay sumunod na lang, o pangatlo, ikaw ay magbigay ang lahat sa iyo. At dito po tayo inaanyayahan ng ating Panginoong Jesucristo na ibigay natin ang lahat ng ating kabutihan habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Pinapaalala niya na tayo ay asin, tayo ay liwanag, pero sayang ang asin at mawawalan ng lasa ito kung ito ay itatago mo, kung hindi mo gagamitin
Ganyan din po ang liwanag. Walang silbi ang liwanag kung hindi mo ito ipapakita. Kung ito ay itatago mo lang, ano ang kwenta nito? Kailangan nating piliin, na gamitin, ubusin itong buhay na ito para hindi masayang ang pagkakataon ng oras natin dito sa mundo, para magbago naman ang ating nararanasan mula sa masama papunta sa mabuti, mula sa kadiliman doon sa mas maliwanag. Tanong niyo po sa inyong sarili, ano ba yung mga sinasayang ko sa aking buhay ngayon? Ano ba yung mga sinusuko ko na lang sa aking buhay? Ano ba yung mga tinatago ko sa aking buhay? Ano ba yung ayaw kong ipakitang mabuti sa aking buhay? Naalala ko po yung aking ina. Kwento po niya, yung aking lolo. Dati daw po merong kaming gasolinahan. Mga 1970s. Pero binenta po nung aking lolo itong gasolinahan. Kasi daw po sabi niya, kakaunti lang daw po yung mga sasakyan at baka malugi siya. Kung alam lang ng aking lolo na darating yung araw na mas marami pa yung mga sasakyan kaysa sa mga bahay. Di po ba? Ngayon yung mga tao bumibili ng sasakyan, wala namang garahe. Kung alam lang ng aking lolo na darami ang mga sasakyan, hindi sana niya binenta yung gasolinahan. At hindi sana kami naghirap. Dahil po doon, nahirapan din po kami sa buhay. Tignan niyo po yun. Sayang. Sinayang yung chance. Kung pinili lang niya na magpursigi, manatili yung gasolinahan, napakalaking tulong sana sa amin. May kasabihan nga sabi po nila, life is not short. Actually, it is long. But why does sometimes it become short? Because we waste a lot of time. Hindi naman talaga maiksi ang buhay Pag-isipan nyo, pagmunihan nyo. Mahaba ang buhay, pero bakit umiiksi? Dahil sinasayang natin ang napakaraming oras natin. Huwag natin sayangin ang buhay na ito. Do not waste the chances. Make the good choice today. See, there will be a big good change also in your life. When you are beautiful, it is God's gift to you. But when you make your life beautiful, it is your gift to God. Ang ganda po, no? Pag maganda ka, yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Pero pag ginagawa mong maganda ang buhay mo, yan ay regalo mo sa Diyos. Pero ang malungkot na kwento, ito. Minsan pinipili natin ang ganda ng itsura ng tao kesa sa ganda ng kanyang kalooban. Mas gusto natin tinitignan ang ganda ng pagmumukha ng mga tao kesa sa ganda ng kanilang ugali at pagkatao. And why is that? Bakit? Dahil likas daw tayong tao na mapaghusga. We always judge people by their appearance. Sabi nga po nung isa, there is no inner beauty. Kung pangit ka, sabi niya. Kasi hindi naman naglalakad ang mga tao, may x-ray. Hindi mo naman talaga tinitignan kung ano yung nasa loob ng tao. Kaya tanggapin mo, kung pangit ka, sabi niya. Ang sakit. Because we know that life is more than outer beauty. Amen? Pero kahit na anong sabihin mo, na may kagandahan ang pagkatao, ang ugali, ang puso ng bawat isa, the majority of us will still focus on the outer appearance, sa itsura ng tao. Yun minsan ang mahalaga para sa marami sa atin. Kamukha na lang po, pag binibisita ako, palagi kong naririnig sa ating mga followers, sa ating mga visitors, Father, finally, na-meet po namin kayo. Salamat sa Diyos. Personally, nakita na po namin kayo. Tapos, may idurugtong, Father, kala po namin ang tanda-tanda nyo. Kasi po sa itsura nyo, sa video, mukha po kayong matandang pari. Kala po namin ang taba-taba nyo po. Ang payat-payat nyo lang po pala. Napakabata nyo. Ang gwapo nyo pa, sabi. Sinasabi ko naman po, ganun po talaga yung effect ng camera namin. At ayaw ko pong palitan yung aming camera na gagawin kong mas high definition,
Yung talagang makita yung aking kagwapuhan dito sa video. Bakit? Ngayon lang ang itsura kong matanda at mataba. Ang dami nang dumarating dito. Paano pa kaya kung nakitang gwapo ako? Dadagsa po. Napakaraming tao dito, no? Lalong-lalo na pag nakitang gwapo ko, darami mga nanliligaw sa akin. But joking aside, intentional po na ganyan yung aming camera na walang beauty plus, na walang enhancement. And why is that? Kasi po, ayaw kong mag-focus yung mga tao sa aking itsura. Ang gusto kong bigyan ng pansin ng mga tao ay ang salita ng Diyos. I want people to focus, to center themselves, to really listen to inspiring words. Kasi po, yun talaga yung mahalaga. Hindi naman yung itsura ko. Dahil tandaan niyo po, ang itsura ng tao, magbabago yan. Pero ang kabutihan, hindi nagbabago yan. Ang ating kagandahan ng pagmumuka, nakakalimutan. Pero ang kagandahan ng kalooban, hindi mo makakalimutan yan. Amen? Pero ang malungkot na kwento, kahit na anong sabihin nga natin, bibigyan at bibigyan ng pansin ang pagmumuka kaysa sa muka ng damdamin at ng puso at ugali ng tao. Kaya anong ginagawa ng tao? Inuubos niya yung pera niya. Pasalamat ka kung meron kang pera, madali maging maganda, maging gwapo. Amen? Maraming treatment, maraming gamot, maraming paraan, maraming pagreretoke para maging maganda ka, maging gwapo ka. Pero ito yung nakakalimutan ng mga tao. Hindi mo kailangan gumastos para tunay na maging maganda ka at gwapo ka. Amen? Ano lang ang kailangan para maging tunay kang maganda at gwapo? Maging mabuti ka lang. Be kind, be generous, be loving. And that will make you beautiful and attractive. With your kindness, with your generosity, with your goodness, people will never forget you. Si Maria, napakaganda niya. Dahil ba maganda ang kanyang pagmumuka? Ang ganda ni Maria, ang ganda ng ina ng Diyos ay nasa kanyang kalooban. At bakit ginawa niyang maganda ang kanyang kalooban? Dahil paniwala niya na mabubuhay ang Espiritu ng Diyos sa kanya, siya ang magiging templo ng Diyos. At hindi ba nakakahiya? Natitira ang Diyos sa iyo, mananatili ang Diyos sa iyo, mamamalagi ang Diyos sa iyo. Pero ano ang itsura ng iyong buhay? Napakadumi, napakapangit, napakagulo. Why should we strive to make our life beautiful? It is because of our gratitude and indebtedness to God. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos, nabuhay ang Diyos sa iyo, bakit hindi mo gawing malinis, maganda, maayos ang iyong buhay? Tingnan niyo po yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Sino yung mga taong nabubuhay sa kasamaan? Sila yung mga taong nakalimot sa Diyos at sila yung mga taong walang pasasalamat sa Diyos. Pero pag ikaw nagpapasalamat ka sa Diyos at ikaw alam mo utang na loob mo ang buhay mo sa Diyos, magsusumikap ka na ayusin mo ang iyong buhay, pagagandahin mo ang iyong buhay para sa iba at lalong-lalo na para sa Diyos.